We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amale mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Umaapila na ng taas pasahe ang Tricycle Operators and Drivers Association sa Dagupan City. May live report si Russell Simorio. Russell? Chris, epektibo kaninang umaga ang ikapitong sunod na linggo na taas sa presyo sa produktong petrolyo. Kaya ang mga tricycle drivers dito sa Dagupan City umabot na raw sa mahigit 50% ang nawala sa kanilang kita sa kada araw na pamamasada. Kaya ang kanilang hinaing at panawagan ngayon ang aumento sa pasahe. Wala na raw naiuuwing kita ang mga pumapasadang tricycle drivers sa Dagupan City dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Kaya ang ilang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa lungsod umaapila na amyendahan ng fare matrix. Hiling na mga TODA na gawing 20 pesos ang minimum fare. Ayaw namin yung taas pasahe para may kita rin kami dito sa paradaan namin. Kasi wala kaming nakikita rito Yung mga nagbaboundary, nahihirapan na Ilan nga raw sa kanila ang naghahanap na ng ibang mapagkakakitaan. Yung mga nagbaboundary baka yun yung ang tumitigil. Pero kaming operator, driver, hindi, kahit kunti yung nakita namin. Ayon sa Committee on Transportation and Public Utilities ng Sangguniang Panlungsod, hinihintay lang nila ang formal paper na ihahain ng mga TODA sa lungsod. Titingnan natin mabuti kung gaano kataas yung gustong or yung proposal ng mga tricycle drivers. Kasi itong mga nakausap natin mga tricycle drivers, ang plano naman nila ay ayusin lang yung fare matrix. Hati naman ang opinyon ng ilang commuter sa planong taas pasahe ng mga pumapasadang tricycle sa lungsod. Huwag muna. Kasi mahal ang bigas. Mahal ang bilihin. Kaya yung mga tricycle driver, sobrang sumisingil ng pamasahe. Okay lang naman siguro sir kasi din naman, kailangan din naman ng mga driver. Kasi tulad kasi mahirap din kasi yung buhay. Chris, sa pakikipag-ugnayan natin sa Sangguniang Panlungsod, sabi nila nakausap na raw ang ilan sa mga Tricycle Operators and Drivers Association dito sa lungsod. Yun nga lang talagang hinihintay nila yung formal petition paper na ihahain sa kanila para masimulan itong talakayin sa mga susunod nilang sesyon. Ang umiiral kasi ngayon ay yung fare matrix na huling naamyandahan noong 2019. Nakasaad dyan na 10 pesos ang minimum na pasahe sa mga pampasaherong tricycle at magdadagdag lamang ng 2 piso sa kada susunod na kilometro habang nasa 20 pesos naman ang minimum na pasahe kapag solo passenger ka. Pero sabi ng ilang commuter dito sa lungsod, hindi raw yan nasusunod dahil may ilang tricycle drivers sa talagang naniningil ng sobra. Bagay na patuloy ng tinututukan at talagang minomonitor ngayon ng Public Order and Safety Office. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. 7 bahay sa Luna, La Union tinupok ng apoy matapos pumutok ang fuse box ng isang bahay. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galvan. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikita naglalagablab na apoy habang nasusunog ang magkakatabing bahay sa Barangay Rimos 3, Luna, La Union. Mabilis na natupok ang 7 bahay. Walang naisalbang gamit ang mga apektadong residente. Mabilis siyang kumalat kasi yung mga bahay gawa nga siya sa light materials gaya ng plywood. Yung iba gawa din siya ng
yung bolo or kawayan. Sa investigasyon ng otoridad, nagsimula ang sunog sa bahay ni Marlon Villanueva matapos pumutok ang fuse box sa kanilang bahay. Sinubukan daw ng may-ari ng bahay na pulahin ang apoy sa fuse box. Alam ko madagi lupot na ang kumaalat, ang kumasarakta, apoyan ma'am diay. Nung lumabas ako sa bahay, nakita yung sumisilog na malaking apoy dito. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal ng halos 1 oras bago maapula. Sa ngayon, nasa evacuation center ang may 30 individual na apektado ng sunog. Ay okay naman po, nagamit po nila yung family kit, yung hygiene kit, food packs. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nangyaring sunog. Kasabay nito ang panawagan na regular na i-check ang electrical wiring sa bahay. Mula sa Luna, La Union, kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Video ng panununtok sa isang matandang lalaki at pananadyak sa isang minor de edad nag-viral sa social media. Tutukan sa report. Maririnig ang isang lalaki na nagtatanong sa isang matandang lalaki. Maayos ang pagsagot ng matandang lalaki na huminto pa sa paglalakad para kausapin ang lalaking nagtatanong. Nang biglang, saka mabilis na humarurot ang motorsiklo sakay ang nanuntok na lalaki. Kinumpirma ng Ballesteros Police na nangyari ang insidente sa bayan. Yung pangyayari is nangyari noong August 13, 2023 ng 4 a.m. Biktima ma'am ay ugali niyang maaga siyang magising. Kasi patser siya po ma'am. Sa isa pang viral video, makikita rin ang humahagulgol na minor de edad habang pinagtatadyakan ng isang lalaki. Saka umalis ang suspect, tangay ang cellphone ng biktima. Cellphone natin? Nice. Hindi pa raw tukoy ng Cagayan PPO kung saan ito nangyari. Pero kinumpirma nila na iisa lamang ang lalaking nanuntok at nanadyak, ang 15 anyos na minor de edad. Nagnakaw din umano siya ng 23,000 pesos cash sa Bugay. Naaresto siya sa bayan ng Lalo, pero nasa pangangalaga siya ngayon ng kanyang kaanak sa bayan ng Alakapan kung saan umano siya nakatira. Nangako naman umano ang kanyang kaanak na siya'y babantayan. Minsan nagnakaw ng kalong-kalong, motorsiklo, nag-aakyat ng bahay, nagnakaw ng manok. Opo. Hanggang sa iba't ibang municipality na po yung pinupuntahan niya po, ma'am. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, farm gate price ng itlog tumaas ng 5 piso kada tray. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Tumaas ng 5 piso ang farm gate price ng kada tray ng itlog sa Mangaldan, Pangasinan. Napilitan na umanong magtaas ng presyo ang ilang farm owner dahil tumaas na rin ang presyo ng feeds kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis na kailangan sa pagproseso ng produkto. Tumaas din po yung natin, yung patuka po natin at saka yung diesel po natin pag nagdi-deliver po tayo. Mas mahirapan daw ngayon sa pagbabudget ang mga mamimili. Importante pa naman daw kasi ang itlog lalo na sa almusal ng mga magbabalik eskwela. Lahati lang binibili ko, ma'am. Yun nga, mahal nga. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office, isa rin sa naging dahilan ng pagtaas sa presyo ng itlog ang mababang produksyon dahil sa pabago-bagong panahon. Ang isang factor din, ma'am, ay ito pong dumaan na habagat. Napiktuhan po ang pangingitlog po ng ating mga layers, lalo na nung dumaan ang Bagyos, Ijay at Falcon, tapos sunod-sunod na ulan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Peligrosong sahig ng Calasiao Sports Complex sinimula ng ayusin. Narito ang report. Hindi raw makakalimutan ng 59 anyos na si Gina, hindi tunay na pangalan ang karanasan sa Calasiao Sports Complex. Nasugat at namaga ang kanyang kamay at paa matapos masubsob sa natuklap na flooring ng sports complex. Nasimplang ako dyan. Talagang nasaktan ako 1 buwan ko ni anong tawag doon? Hininda. Namamaga pa yung paa ko. Noon lamang nakarang linggo, inayos na ang flooring ng sports complex. Sinemento na ito para maging pantay at makinis ang flooring para iwas disgrasya. Ang gagawin ngayon is itataas, i-elevate yung flooring, tapos ilalagay yung wood na flooring. Lalagyan pa rin umano ng wooden flooring ang pasilidad
at nakatakda itong isagawa sa susunod na linggo. Halos isang buwan din umanong hindi ipapagamit para sa sports activities at events ang sports complex habang ito'y sumasailalim sa rehabilitasyon. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 111-year-old na lola sa Ilocos Norte nakakapaglakad at nakapagsasayaw pa. Atin siyang kilalanin sa report. Hinahangaan ang 111 taong gulang na lola sa Banggi, Ilocos Norte. Sa kabila ng kanyang edad, kaya pa rin ni Lola Herminia Gases o mas kilala sa tawag na Lola Mining na makapaglakad, sumayaw at umawit. Ipinanganak siya sa kanilang bayan noong May 14, 1912. Nakatanggap din siya ng benepisyo mula sa DSWD. Wala pinagsalak, ada pa'y larik na. Bakas ang kasiyahan ni Lola Mining sa kanyang edad dahil na rin sa pag-aaruga ng kanyang mag-anak. Sekreto raw niya sa mahabang buhay ang pagdarasal sa Panginoon at pagkain ng mga gulay. Umiinom din siya ng basi o wine. Kuturay nga no, kayat da. No, saan na may itutup itay kaada nanti rabaw tinaga. Ano tamaba? Nama mo tayo maipili. Matay ka na ta. Niya lang alam ko yung laging natawag sa Panginoon pagka may karamdaman. Yun lang. Feeling natin na medyo kung maaari tumagal-tagal pa ng konti buhay niya para na walang sakit. Sa ngayon, paglalakad araw-araw ang kanyang ginagawa bilang ehersisyo. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pamosong Simbaan Abasit sa Vigan City na napinsala ng nagdaang lindol muling binuksan sa publiko matapos ang rehabilitasyon. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy? Chris, laking tuwa hindi lang ng mga turista kundi maging ang mga deboto sa muling pagbubukas nitong Simbaan Abasit ng Vigan City. Biyaya raw na muling makapasok sina Nanay Dominga at Marilu sa Simbaan Abasit sa Vigan City na higit isang taong ding isinara matapos mapinsala ng lindol noong July 27, 2022. Iba raw kasi ang pakiramdam kapag sa loob ng simbahan ibinubulong ang kanilang mga dalangin. Kasi siya lagi yung pinupuntahan ko every time na meron akong mabigat na pinagdadaanan. Siya yung lagi kong kinukonsulta. Malungkot kami nung sarado yung simbahan. Nung binuksan tita, ano pakiramdam? Ay, tuwang-tuwa kami. Ayon sa parish priest ng simbahan, mismong ang Vigan City Government na ang kumilos para sa restoration at pagre-repair sa simbahan. Yung mga buttresses sa likod at may mga nahulog na bricks na sa sides, inayos na nila. Talagang rinestore nila yung mga dating posisyon ng bricks. They strengthened the building. Kapansin-pansin na naging maaliwalas ang loob ng simbahan. Lumutang din ang ganda ng paintings sa kisame. At sa labas, ibinalik na ang orihinal na itsura ng simbahan. Muli nang naikabit ang 2 rebulto ng anghel sa fasad nito. Ang Simbaan Abasit ay isa sa mga simbahan sa bansa na Baroque style ang fasad at may espadanya o opening sa itaas kung saan nakakabit ang kampana. Ang isang recent doon na project naman namin ay yung mga electric fan ngayon na malalaki. So, of course, nag-iba na rin ang panahon. Napakainit sa loob ng mga simbahan. Kaya almost our churches now ay meron ng mga ganyan. Naging makasaysayan din ang Simbaan Abasit nang dalhin dito ang Poong Nazareno o Apolacay. Sinasabing ang pagmimilagro nito noon ang dahilan
kaya natigil ang epidemya ng kolera taong 1756 at 1882 kung saan ilang libong katao ang namatay. Chris, sa dami ng dumadalo sa misa na pagdesisyonan ng pamunuan ng simbahan na dagdagan ang schedule tuwing linggo. Kaya 4 ang misa sa umaga at 1 naman sa hapon sa oras ng alas 5. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. 38 anyos na lalaki sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos tamaan ng leptospirosis. Nakaalerto si Russell Simorio. Balot ng pagdadalamhati ang mga kaanak ng 38 anyo sa si Jeffrey Castillo mula sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sa death certificate ng biktima, kumpirmadong severe leptospirosis ang sanhi ng pagkamatay niya. Ayon sa pamilya, August 10 ang unang makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan si Castillo. Lumala ang kanyang kondisyon sa mga sumunod na araw hanggang sa binawian siya ng buhay. Hindi namin inaasahan, walang siyang kabilin-bilin para siya magpaalam. Hindi niya alam na mamamatay siya. Kasi bago siya kasi pumunta ng doon, lakas-lakas niya, excited naman siya na nagumaling. Masakit sa amin. Biglang nawala yung anak ko. Parang hindi ako makapaniwala na mamamatay siya. Nagtatrabaho bilang helper sa Dagupan City si Castillo. Ilang beses na lumusong sa baha si Castillo kahit may alipunga. Every Monday, Dagupan po talaga siya ang biyahe niya sa market ng Dagupan na ngayon lang talaga na talagang siya yung natamaan ng lipo. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, 45 na ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon ngayong 2023. Hindi pa kasama sa bilang ang mga tinamaan ng sakit ngayong Agosto. Meron na po tayong 7 na kaso po nang namatay dahil po sa leptospirosis. So 3 po sa La Union, 3 din sa Pangasinan at 1 po sa Ilocos Norte. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnat, panginginig ng katawan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at kulay tsaa na ihi. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, mga patahian at tindahan ng uniforme sa Dagupan City in demand na ilang araw bago ang pasukan. May ulat, Russell Simorio. Nagikot sa mga pamilihan sa Dagupan City si Lola Irene para mag-canvas ng gamit pang eskwela ng kanyang apo. Aniya, kailangan niya maging madiskarte para makatipid. Compare mo ngayon kung saan ka makakatipid. Hanapin mo kung saan ang mas swak sa budget mo para lahat ng mga kailangan nila maibigay mo. Saka siya dumiretso sa bentahan ng uniforme. In demand na ang uniforme ilang araw bago ang pasukan. 10 piso ang itinaas ng bawat uniforme. Ang puting t-shirt nasa 100 hanggang 150 pesos. 120 hanggang 150 pesos naman ang shorts depende sa size. Epekto raw ito ng mataas na presyo ng tela. Maraming bumibili din ready-made. Kagaya ng mga short na blue, short na kulay gray. Malang supply ng tela. Kung marami, mura. Pag wala, talaga mahal. Gawa na mismo kasi ipapatay ko pa doble pang gastos. Kasi mahal ang tela lahat yun tumataas. Siyempre naghanap ako ng mura. Mas makatitipid naman umano kung may dalang tela ang mga magpapatahi. Nakamonitor naman ang Department of Trade and Industry sa suggested retail price ng school supplies. Ang ating price and supply monitoring team ay patuloy po na umiikot to check yung compliance po ng ating mga retailers. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mahigit 200 sako ng palay sa isang bodega ng kooperatiba sa Bacara, Ilocos Norte nasira dahil sa nakaraang bagyo. Narito ang report. Mahigit 200 na sako ng palay ang nasira sa isang bodega ng kooperatiba sa Bacara, Ilocos Norte. Pinasok ng baha ang bodega noong kasagsagan ng bagyong Egay. Nangingitim at tumubo na raw ang mga palay. Nadiskubre ng mga trabahador ang mga nasirang palay habang naglilinis. Ibinilad na lang ang ibang naisalbang palay sa araw para mapakinabangan pa. Marami yan sir, hindi mabilang. Pwede pa naman po pero hindi na pwedeng pang sorter na lang yan.
Problema ng ilang magsasaka sa Kasiguran Aurora ang tumubong trigo o damo sa kanilang mga palayan. Mas lumalago na raw kasi ang naturang damo kaysa sa mga pananim nilang palay. Mano-mano ang pagbubunot sa damo ng ilang magsasaka upang maisalba ang kanilang pananim. Madalas raw tumubo ang trigo sa mga palayan dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Para gumanda ang palay. Bakit po dinamo? Kulang sa tubig. Kaya dinamo. Kaya dinadamuhan nyo ngayon. Para may maani. Breves Bulsaw, One North Central Luzon. Employment rate sa Pangasinan tumaas ng 1.41% mula January hanggang April 2023 ayon sa PESO. Ang detalye sa report. Unti-unti na umanong nakaka-recover mula sa epekto ng pandemya ang labor sector ng Pangasinan. Patunay umano rito ang pagtaas ng employment rate sa probinsya mula Enero hanggang Abril ngayong taon. 1.41% ang itinaas nito kumpara sa datos sa parehong panahon noong nakarang taon. Bumaba naman ang porsyento ng job mismatch o underemployment at unemployment rate sa probinsya. Shortage na tayo sa mga nurses. So local and overseas, marami pong need sa mga nurses, at the same time mga nursing assistant. Yun. So, in demand ito sa abroad, sa Japan, meron sa UK, Germany, Qatar, Saudi. In demand pa rin ang skilled workers, mapalokal man at abroad, BPO, food industry at agriculture. Payo ng PESO, malaki ang impact ng tamang pagpili ng kurso. Kasi may mga estudyante kasi na kumukuha ng mga courses na hindi in demand, hindi akma ugtugma doon sa need ng bansa. So, kadalasan, sabay-sabay pa silang kumukuha ng courses, pare-pareho. So, sobrang dami. Tapos, compared sa job. Isaalang-alang din daw ang 3Ps na payo ng PESO sa mga mag-a-apply ng trabaho: preparation, paper requirements, at prayer. Samahan na rin ng sipag, tiyaga, diskarte at disiplina. Push mo lang. Pray until something happens. Samantala, magsasagawa ang PESO ng job fair sa August 23 at 25. Maaring bisitahin ang tanggapan ng PESO Pangasinan sa Lingayen, pati na rin ang kanilang official social media account para sa job fair. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kultura ng Ilocos Norte ibinida ng mga Ilocano performer sa katatapos na Kadayawan Festival 2023 sa Davao City. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinida ng mga Ilocano performers ang kultura ng Ilocos Norte sa Davao City sa kanilang pagtatanghal sa Indak-Indak sa Kadayawan Festival 2023. Tanging ang mga Ilocano performers ang non-competing group sa festival kung saan itinampok nila ang Tanok ni Ilocano at Tadek Festival. Ang performers ay binubuo ng Samiweng Singers, Ilocos Norte National High School Band at Nueva Era Tribe Dancers. Kasi inisip ko yung mga bata, it was their first time na makapunta outside Luzon. It was a great opportunity para sa mga bata na ma-experience yung mag-aeroplano, yung sasali sa ganong ka-engrandeng festival. Taong 2019 nang manalo ang Nueva Era Dancers sa Tanok ni Ilocano Festival sa kanilang winning piece na Tadek. Isang traditional sayaw ito ng mga Tingyan tribe na hanggang ngayon ay sinasapuso pa rin sa bayan. In terms of the difficulties, parang di na namin siya naramdaman because it was more of the excitement that we felt. Kasama si George Benson, Gab De Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Balik normal na ang supply ng tubig sa 6 na barangay sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa Calasiao Water Company Incorporated, naayos na nila ang sira sa Ambatal Deep Well. May inilagay namang water tank sa 4 na piling barangay. Laking ginhawa ang pagbabalik ng supply ng tubig para sa mga residente, lalo't kailangan ng tubig sa araw-araw na gawain. Tangki dyan na kung sakasakaling mawalan po ng tubig,
pwede sila mag-give ang mga consequence natin sa barangay. Paggawa ng obra mula sa mga napulot na bato, nakahiligang gawin ng mag-ama sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Bato ang nagsisilbing canvas ng likhang sining ng mag-amang Jonathan at Claire Patawaran ng Barangay Usyong, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga bato sa paligid, pinipintahan para gawing obra o rock art. Naisipan daw ni Jonathan na kulayan ang mga batong pinupulot ng kanyang anak. Nag-start kami kasi nung inaayos yung kalsada, yung aking panganay na anak, nagpupulot-pulot siya ng bato. Tapos may pintura kami, nagpipaint siya. So nabigyan kami ng idea na pwede pala na kasi napakamahal ng canvas, yung bato libre lang siya. Ang rock art ang nagsisilbi na ring bonding ng mag-ama. Kailangan lang na maging malikhain at may puso sa sining upang makagawa ng rock art. Masaya po ako dahil kasama kay ate ko nagpe-paint. Mahilig kami sa painting, yun yung bonding naming magpapamilya. So doon po nag-start. So kinarir na namin yung paggagawa ngayon ng mga rock art. Tapos yung ang aking uncle din ay marunong din sa pagpipinta. So siya rin yung naging gabay namin. Paliwanag ng mag-ama, kahit mahilig sila sa rock art, sumusunod pa rin daw sila sa regulasyon ng otoridad para mapangalagaan ang kalikasan. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ganda ng man-made tunnel forest sa Balawan, La Union, ating pasyalan. Tunghayan sa report. Place far away from stress bang hanap ninyong pasyalan? Tara't ating bisitahin ang isang lugar sa bayan ng Balawan na binabalik-balikan dahil sa relaxing view. Ito ang man-made tunnel forest kung saan makikita ang iba't ibang mga punong kahoy. Picture perfect ang bawat anggulo sa lugar. Mula sa Concepcion, Tarlac, maagang bumiyahe ang mga turistang sina Chantal at Joshua para masilayan ang ganda ng lugar na sa social media lang nila nakikita. Maganda po ma'am kasi sa TikTok lang po namin siya nakikita nung una. Kaya pinuntahan po namin siya. Tsaka imbis na magbuhol kami ma'am, meron naman dito habang di pa kami nakakapunta doon. Dito muna kami nag-visit. Nakaka-relax. First time lang namin dito pumunta sa La Union. Maganda yung lugar. Bukod sa ganda ng man-made tunnel forest, mamangha din sa pinagmamalaking beach sa Balawan, ang Imuki Island na ilang minuto lang ang layo sa lugar. Economy-wise po, makakatulong siya sa economic aspect ng local governance. Maganda rin po na yung man-made forest po sa Almeida ay adjacent siya sa Imuki Island, which is the prime tourist destination in Balawan. Kasabay ng pamamasyal sa mga tourist attraction sa Balawan, simple lang ang hiling ng LGU, panatilihin ang kalinisan sa bayan. Intensified po yung namin ng solid waste. So, ang panawagan po namin sa mga bisita po, lalo na sa ating mga tourist attraction po, na sana po yung natin na clean as you go. Mula sa bayan ng Balawan, kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.